Matapos ang pag-atake ng Israel, Iran naman ang gumanti ng missile strikes. Sa gitna ng pagsiklab ng bagong hidwaan sa gitnang silangan, ang ilang Pinoy sa Israel nangangamba sa kanilang kaligtasan. Ang kanilang kwento tinutukan ni JP Soriano. Sunod-sunod na dagundong at sirena ang narinig sa Tel Aviv, Israel. Daan-daang ballistic missile ang pinakawala ng Iran bilang ganti sa mga missile strikes sa kanila ng Israel. Sinala ng Iron Dome defense system ng Israeli Defense Force ang ilang Iranian missile. Bagamat may mga nakalusot at bumagsak sa iba pang bahagi ng Israel, kung saan dalawa ang naiulat na namatay. Ayon kay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, ganti nila ito sa naunang airstrikes ng Israel sa kanilang nuclear facilities. Ayon sa ilang source, hindi bababa sa 20 senior commander ng Iran ang nasawi sa naturang pag-atake. Giit ng Iran, Israel ang nagsimula ng gyera, kaya tatapatan daw nila ito at pananagutin ang Israel. Nauna nang sinabi ng Israel na ang kanilang pag-atake ay para pigilang gumawa ng nuclear weapons ang Iran sa Israel. May phone up ang mga residente para makita ang bilang ng airstrikes na tumama sa kanila. Nasa 50,000 Pilipino ang nasa Israel ngayon. Karamihan sanay na raw sa mga airstrike. Pero ayon sa caregiver na si Ana, pinakamatindi raw ito sa loob ng 7 taon na nagtatrabaho siya rito. Sobrang lakas po ngayon. Iba yung ngayon, parang iba talaga. Si Shai, na matagal na rin nasa Israel at sanay nang magtago sa bomb shelter, mas kabado raw ngayon. Ngayon, mas delikado po ngayon. Kasi pinagsasabay po nila ang mahigit 100 na mga drones at saka ballistic missile at hindi 100% na makayanan ng mga ng Iron Dome yung nangyayari ngayon, kaya maraming lumulusot. Nag-convene na ang crisis management team ng Embahada ng Pilipinas sa Israel. To review the contingency plan, tapos tignan yung current situation, kung anong nangyayari. Chinek din natin status ng mga shelters, yung mga ginamit din natin the last time, no? Walang naiulat na Pilipinong nadamay sa mga pag-atake sa Israel. Wala pa ring mandatory evacuation pero may siyam ng OFW ang humiling na maparepatriate. We're coming up with plans to bring our people out, no, not by air but probably by land, towards Jordan or towards Egypt. Tapos syempre i-consider natin din yung repatriation by sea. Sa ngayon, umiiral pa rin ang Alert Level 2 sa Israel. Ibig sabihin, bawal ang deployment ng new hires at bawal ang non-essential travels. Hinihikayat ng DFA ang mga sangkot na bansa na huminahon at sumunod sa landas ng kapayapaan. Ang DMW at OWA naka-heightened alert na rin at binabantayan ang sitwasyon ng mga OFW sa Israel, maging sa kalapit na Lebanon at Jordan. MWO ay nakahanda na sa lahat ng eventualities. Pwede silang mag-rescue 24/7. Naglabas sila ng public advisory para sa mga OFWs kung saan pwedeng tumawag sa oras ng isang emergency. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras.